Dominant Protector. Credit to the author. 241 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tungkol kay Joraline. Sabi ni Jacob. Ano, nakapagdesisyon ka na ba? Hindi inaasahan ni Terence na magiging ganoon kabilis. Hindi iyon. Umiling si Jacob, medyo nahihiya. Malaking bagay ang ganitong bagay. Kailangan kong pag-isipang mabuti at paglaanan muna siya ng oras. Gusto kong kumita ng pera para magamot si Joraline. Gusto mo bang kumita para sa mga medikal na bayarin ni Joraline? Napakurap si Terence. Payag ba si Jacob na gawin iyon bago pa man niya makumpirma ang nararamdaman niya para sa kanya? Si Terence, mula pa sa murang edad, ay natutong umiwas sa mga bagay na hindi niya negosyo. Ang kanyang kapaligiran at ang mga paraan ng pagsasanay sa kanya ng kanyang dalawang mentor ay nagbigay sa kanya ng isang malamig na personalidad. Hindi siya makikialam kung wala itong pakialam sa mga kaibigan niya o sa sarili niya. Yeah! Tumango si Jacob. Boss, alam mo ba kahit saan ako pwede magtrabaho? Malapit ng Gaokao, paano ka magtatrabaho? Sabi ni Terence, hindi sigurado kung ano ang iisipin sa desisyon ni Jacob. Gaokao. Sa totoo lang hindi naman ganoon kahalaga. Hanggat may pera makakapag-aral ako sa kolehiyo, marami sa kanila ang nauugnay sa high school. Napabuntong hininga na sabi ni Jacob. Boss, sa mga grades ko, medyo imposible para sa akin na makapasok sa isang mas mahusay na kolehiyo. Hindi ako magkakaroon ng napakagandang trabaho kung magtatapos ako sa isang masamang kolehiyo. Tumango si Terence. May katuturan si Jacob, ngunit hindi lahat ng sinabi niya ay tama. Ngunit, ang trabahong iyon ay hindi makakapagbigay ng sapat sa iyo. Hindi mo man lang magagamit iyon para makapasok sa isang kaugnay na kolehiyo, lalo na ang magbayad para sa mga bayarin ni Joraline. Hindi siya sinisikap ni Terence na panghinaan ng loob, ngunit ganoon nga iyon. Kahit 2 hanggang 3,000 dolyar sa isang buwan ay itinuturing na mataas na alary. Si Jacob ay medyo nabigo at nasaraan ng loob sa mga salita, ngunit tama si Terence, hindi iyon sapat. Masyadong luma na ang lolo ko. Kung nagbukas din siya ng pabrika ng gamot ay hindi magiging ganito ang mga bagay. Nakarehistro na ang recipe na iyon sa ilalim ng pangalan ng pangalawang lolo ko. Hindi ko ito maibebenta kahit na gusto ko na ngayon. Walang sinabi si Terence, ngunit isang plano ang nagsimula sa kanyang isipan. Kumakain siya ng tanghalian kasama si Jacob sa kantin nang tawagin ulit siya ni Jelay Sullivan. Terence, nakapagdesisyon ka na ba? Matutulungan mo ba ako? Medyo nagmamali ang boses ni Jelay. Kailangang maging mahirap para sa kanya na tumawag muli sa lalong madaling panahon. Miss Son, hindi ba dapat ikaw ang magdedesisyon? Pumayag ka na ba sa mga Miss Sullivan, hindi ba dapat ikaw ang magdedesisyon? Pumayag ka na ba sa mga terms ko? Tumugon si Terence ng isang tanong. Your terms. Naalala ni Jelay si Terence na humihingi ng kalahati ng hinihingi ng kalabang partido. Akala niya ito ay isang biro, ngunit tila seryoso si Terence. Sigurado ka ba dito? Talaga? Sigurado ako. Sabi ni Terence. Iyan ang tuntunin para sa ating mga dakilang magnanakaw. Ito ang itinuro sa akin. Kung hindi mo matanggap ang aking mga tuntunin ay tumigil na tayo rito. Kailangan ko pang bumalik sa tanghalian. Teka, Terence, nasaan ka? Ililibre kita ng tanghalian, pag-usapan natin ito. Mabilis na sabi ni Jelay. Natatakot na si Terence ay mabitin muli sa kanya. Oh. Tapos hinti Josephine mo ako sa food street sa likod ng Starfields First School, andin ako. Si Terence, natural, ay hindi tatanggihan ang pera na inihatid sa kanya. Sige, aalis na ako ngayon. Nandyan ka sa loob ng 10 minuto. With that, binabanan ni Jelay ang tawag. May gagawin ka, boss? Tanong ni Jacob, hindi naiintindihan ang pag-uusap ni Terence kay Jelay. Oo. Kumain ka muna, may kailangan akong gawin. Sabi ni Terence habang naglalakad palabas ng kantin. Makalipas ang 10 minuto at nakita ni Terence si Jelay na dumating sakay ng isang pulang Audi A41.
Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng sariling sasakyan si Jelay. Naalala niyang dumating siya sa bar sakay ng taxi. Sa pag-iisip tungkol dito, walang pumunta sa isang bar sa kanilang sariling kotse. Paano sila makakauwi kung sila ay nalasing? Si Terence ay hindi nakasuot ng kanyang uniforme sa paaralan ngayon kasama ito ni Josephine. Si Jelay, bilang isang resulta, ay hindi iisipin na si Terence ay isang mag-aaral dito. Siya ay nag-assume na lamang na siya ay nagkataon na nanananghalian doon. Pumasok ka. Sabi ni Jelay sabay wave ng kamay, na sinagot naman ni Terence sa pamamagitan ng pagpasok sa co-driver seat. Pinalaki niya si Jelay. Mas elegante ang hitsura niya kaysa sa bar, at mas marangal sa kanyang white collar shirt. Saan tayo kakain? Napansin ni Jelay ang titig ni Terence, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa totoo lang ay nakaramdam siya ng pagmamalaki dito. Anong problema, little handsome? Like what you see. Baka tulungan mo itong big sis. Wala ka pang lampas 20. Mahinang sabi ni Terence. Sa tingin mo ang paghila ng iyong buhok ay nagiging big sis ka. Muntik nang mabangga ni Jelay ang sasakyan niya sa pader. Paano? Paano mo nalaman? Pinapatando mo ang iyong sarili para sa pakikipag-usap sa negosyo, tama? Sabi ni Terence, umiwas sa tanong. Bilang isang taong sanay sa Eastern medicine, naintindihan ni Terence ang edad ng isang tao sa pamamagitan ng pagtingin sa mga detalye sa leeg at mukha. Halimbawa, sige, pero aminin mo, mas matanda pa rin ako sa iyo. Sinabi ni Jelay, na hindi nag-iisip tungkol sa paksa. Ang pakikipag-usap sa lalaking ito ay magiging masama lamang sa kanya, at kailangan niyang ayusin ang sarili. Mas matanda sa akin ng 2 taon. Sabi nila, hindi iyon binibilang. Kailangan mong mas matanda ng 3 taon man lang. Umiling si Terence. Manong, ang edad mo ay medyo nasa kakaibang lugar na iyon ang lugar na nagkataon na wala akong interes sa. Dilat na dilat ang mga mata ni Jelay. Sinusubukan ba nitong asar ang lahat kapag nagsasalita siya? Ano pa nga ba ang pinag-uusapan niya? Hindi siya interesado dahil mas matanda siya ng 2 taon sa halip na 3. Sabihin mo sa akin ano ang kailangan kong gawin para matulungan mo ako. Sabi ni Jelay sa nagngangalit na mga ngipin. Pinalayas niya sana siya sa sasakyan kung hindi niya kailangan ang tulong nito. Tulungan mo. Simple lang, I gave you my terms. Depende na lang kung papayag ka o hindi. Inayos ni Terence ang kanyang upuan sa isang mas komportableng posisyon. Si Jelay ay dapat na walang maraming lalaki sa kanyang sasakyan. Hindi masyadong malaki ang puwang sa mga binti. Alam mo kung ano ang mga tuntunin ng kanilang chairman? Tanong ni Jelay, hindi sigurado kung matatawa ba siya o umiiyak. Mas mahirap silang tanggapin kaysa sa pagkuha lang sa akin ng malaking kabayaran para nakawin ang kanilang mga gamit. Hindi ko alam kung anong uri ng mga unit ang dinadaanan nila, kaya paano ko malalaman kung mataas ang bayad mo o hindi? Sinagot ni Terence ang sarili niyang tanong. Kung gayon, sigurado ka bang gusto mo ang kalahati ng hinihiling nila? Isang magandang maliit na plano ang lumabas habang kinusat niya ang kanyang mga mata na parang tusong sorrow. Sigurado ako. Ito ang panuntunan ng aking tagapagturo. Tumango si Terence, mukhang seryoso at solemn na habang ginagawa niya iyon. Ang mentor, dito ay may kaparehong karakter sa mentor's mentor na isinalin ko bilang grand mentor noong nakaraan. Ang ibig sabihin dito ay hindi mentor ng mentor, ngunit mas katulad ni Tito Sifo sa halip na pangunahing Sifo. Ang iyong mentor ay isang mahusay na magnanakaw din. Curious na tanong ni Jelay. Kung gayon, paano ang iyong Sifo? Ang aking mentor ay isang world-class master na magnanakaw, ang pinakamahusay na mayroon, ngunit ang aking Sifo ay hindi nagnanakaw ng mga bagay-bagay. Mahinang sabi ni Terence. 242. Kinurot ni Jelay ang kanyang mga labi, maliwanag na hindi naniniwala kay Terence. Magaling si Terence na patunayan niya iyon sa pamamagitan ng pagpalo sa isang kamay na gumagamit ng bahay ng Wu sa bilis ng kamay. Ngunit hindi naniwala si Jelay sa sinabi ni Terence tungkol sa kanyang mentor world class. Ang pinakamahusay doon ay, bakit makukulong si Terence sa isang maliit na lungsod tulad ng Starfield, kung ganoon nga? Tinanggap pa niya ang trabahong iyon kung saan binayaran siya nito ng $1,000 para hindi ba siya medyo mura? World class Steve gaano kaya kayaman ang isang magnanakaw na ganyang kalibre?
At bakit ang kanyang mentor ay isang master na magnanakaw, ngunit hindi ang kanyang sifu? Anong nangyari sa kanila? Bilang isang resulta, hindi sinasadya ni Jelay na binansagan ang mga salita ni Terence bilang kalokohan. Sige, kung sigurado kang kalahati ng kanilang mga hinihingi ang gusto mo, kung gayon ito ay isang pakikitungo. Sabi ni Jelay. Pero mas mabuting huwag mong pagsisihan. Sumimangot si Terence, ang babaeng ito ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, at hindi niya maiwasang maghinala. May nangyari ba? Pero parang wala naman talagang pwedeng magkamali. Wala bang halaga ang hinihiling nila? Iyon ay hindi maaaring mangyari, bakit si Jelay ay gagawa ng paraan upang kunin siya kung gayon? Pakiramdam niya ay may mali, ngunit hindi niya ito lubos na matukoy. Hoy, ano ang mangyayari? Nagmamadali si Jelay. Mas bata ka sa akin, pero lalaki ka pa rin. Hindi ka nababalik sa sinabi mo, gwapo ka. Sige, hindi ako magsisisi. Kukunin ko ang kalahati ng hinihingi nila. Sabi ni Terence, walang magawa, ibinalita niya sa kanya na tatanggapin niya ang kalahati ng kanilang mga kahilingan. Sige, huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Medyo nasasabik si Jelay, talagang sinabi ni Terence na oo. Tere, kain muna tayo, dadalhin kita sa magandang lugar. Nalaglag ang puso ni Terence sa excited na mukha ni Jelay, may nangyari talaga. Ano ang namiss niya? Napagpasyahan niyang ihinto ang pag-iisip tungkol dito pagkatapos na pilitin ang kanyang utak ng kaunti. Ano ang pinakamasamang maaaring mangyari? Ang pagnanakaw ng ilang mga dokumento ay hindi isang mahirap na gawain, kaya kung hindi siya mababayaran para dito, hindi ito isang malaking bagay. Ang Zombie Good ni Jelay ay naging food stall sa isang food street na ikinagulat at hindi makapagsalita ni Terence. Akala niya ay dinadala siya ng dalaga sa isang high-end na restaurant. Ipinarode ni Jelay ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at bumaba ng sasakyan kasama si Terence. Nandito na tayo. May mga genuine spicy skewers sila dito, ang sarap talaga. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin, ngunit totoo na personal niyang ginusto ang ganoong pagkain. Boss, bigyan mo ako ng kaldero. Maliwanag na pamilyar si Jelay sa pagsasanay nang humingi siya ng palayok sa may-ari ng stall. Nagsimula siyang mamili ng ilang skewer mula sa kanyang cart bago bumaling kay Terence. Kunin mo ang gusto mo, ay didagdag natin ang presyo mula sa mga skewer sticks mamaya. Ngumiti si Terence, at nagsimulang mamitis ng mga skewer at ilagay din ang mga ito sa palayok. Nakahanap ang dalawa ng bakanteng mesa at umupo habang sinimulan ni Jelay na magdagdag ng pampalasa sa mga skewer. Bayaran, bayad. Magsisimulang kumain sina Terence at Jelay nang may dumating na mag-asawang matitigas na lalaki na naglalakad papunta sa may-ari ng stall. Scarborough. Di ba ilang araw lang kita binayaran? Namutla ang mukha ng may-ari ng stall bago ngumiti para batiin ang mga lalaki. Ilang araw na ang nakalipas. Kaarawan ng nanay ni Cowbro, ilang araw na ang nakakaraan, ang pera na iyon ay isang alay sa kanya. Ngayong araw na ito kapag binayaran mo ang bayad sa proteksyon. Sabi ng isang lalaking nakasinglet may peklat sa mukha. Alam ng may-ari ng stall na maaaring nagsisinungaling ang mga lalaking ito tungkol sa lahat ng bagay, ngunit siya ay nasa kanilang teritoryo. Si Scarface dito ay isang gangster sa lugar. Siya ay nag-specialize sa pagkolekta ng protection money mula sa mga may-ari ng stall dito. Bilisan mo. You wanna go out of business or what? Banta ni Scarface habang kumukuha siya ng skewer mula sa mesa ni Terence, ibinabato pabalik ang stick pagkatapos niyang matapos. Hoy, huwag mong ibalik ang iyong tungkod dito, kailangan nating bayaran iyon. Kumunat ang noo ni Terence. Hanem. Nakapos si Scarface, hindi niya akalain na may customer na mahilig makipag-usap sa kanya ng ganoon. Sisigaw na sana siya nang mapansin niya si Jelay, nanlalaki ang mga mata nito at namumuo ang pervy smile sa mukha niya. Ganun ba? Huwag kang mag-alala dyan, kuya, gagamutin kita dito. Halika, sabay tayong kakain. Dahil doon, pinaupo ni Scarface ang kanyang asno sa upuan sa tabi ni Jelay, ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya. Hey there? Girl, order what you want, Big Bros buhos sa peneg. Gusto mo ng beer? Nag-igting ang kilay ni Jelay, hindi niya inaasahan na si Terence ay magaling mangakit ng gulo.
Nandito lang ang mga taong ito para sa pera ng proteksyon, at aalis sila kaagad pagkatapos kolektahin ito. Hindi man lang sisingilan ng may-ari ng stall si Terence para sa skewer stick na iyon, nakita niya ang nangyari. Bakit kailangang sabihin ni Terence ang ganoon? Sinabi ko bang pwede kang umupo dito? Kilala ba kita? Hindi masyadong natuwa si Terence sa hatik na ito na sinusubukang hampasin si Jelay ang babae ang amo niya sa ngayon. How dare he do this right in front of him? Si Terence ay hindi gustong makisali sa negosyo ng ibang tao, ngunit ito ay direktang nag-aalala sa kanya na paupo si Scarface dahil sa kanyang sinabi, pagkatapos ng lahat. Ang F*6 sa tingin mo ikaw anak ng isang asong babae. Lumingon si Scarface para itulak si Terence hadlang na ang lalaki, at ito ang magandang panahon para alisin siya. Ang sinagot ni Scarface ay isang sampal, hindi pa gaanong nakontento ang kamay niya sa paghampas sa mukha ni Rowan kanina, at may iba pang nanunood, pati na rin ang Dean. Kailangan niyang magpigil. Ngunit hindi na iyon kailangan dito, at ang mukha ni Scarface ay nakaumbok na parang dumpling. Ayaw ko sa mga taong nagsasalita ng ganyan tungkol sa aking ina. Si Terence ay walang ina mula pa noong murang edad, at ang mga sumpang sangkot sa kanya ay isang malaking bawal para sa kanya. Ikaw. Sinaktan mo ako. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Scarface si Terence habang sinusubukang intindihin ang mga nangyari. Isa siyang tyrant dito sa food street na ito, at walang nang ahas na itaas ang boses sa kanya. Parang hindi totoo ang sampal ni Terence. Scram. Sabi ni Terence na may masamang tingin kay Scarface. Ito ang uri ng taong pinakahina niya, nakikihalubilo sa mga babae kahit sa ibabaw ng kanyang pangungulekta ng protection money. Gusto mo bang mamatay? Wala kang sapat na pubes para sa kalokohang ito. Asar na asar si Scarface na ikinatuwa ng lahat. Pumitas siya ng bote ng beer sa katabing mesa at ibinato kay Terence. Hindi kami naglalaro dito, ganito ang gagawin mo. 243. Napasigaw si Jelay sa tunog ng pagkabasag ng bote. May negosyo pa siya kay Terence. Paano niya matutulungan itong magnakaw ng mga bagay-bagay nang may isang gangster na nagbukas ng butas sa kanyang ulo nang wala sa oras? Ngunit ang bote ay hinabasag sa mukha ni Terence. Ginawa ito sa Scarfaces, habang ang kalahati ng bote ay nasa kamay ni Terence. Malinaw na isang mandirigma si Scarface. Hindi na siya sumigaw pagkatapos mabasag ni Terence ang bote sa kanyang ulo. Pinatibay niya ang sarili habang tumayo para malamig na tumingin kay Terence. Bro, saan kalye ka nang galing? Hindi mo ba alam na teritoryo ng Scarborough sa Northern Market area? Nandito ka para manggulo. Scram! Inulit ni Terence habang pinupulot ang tuhog ni Scarface at inihagis ito sa kanyang mukha ng isang marahas na kisap mata. Tumusok ito sa gilid ng kanyang mukha. Arg! Hindi napigilan ni Scarface ang hiyaw. Ang mukha ay isang sensitibong bahagi ng katawan, at ang butas sa pisngi ay sobrang sobra. Medyo takot na takot si Scarface. Ang bamboo stick ay napakagaan, at nagawa ni Terence na matusok ito sa pamamagitan ng casual na paghagis. Hindi ito isang bagay na magagawa ng kahit sino. Ngunit si Scarface ay isang hard-boiled na tao. Hindi na siya gumawa ng anumang mga tunog pagkatapos ng unang pag-iyak. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, binunot niya ang stick. Kuya, inaamin ko na hindi ako kasing lakas mo, pero huwag kang umaapak sa ulo ng ibang tao. Sino ba ang tinatawag mong kapatid? Ulila na ako. Magwala ka o magpahampas ka pa sa mukha mo. Casual na sabi ni Terence nang hindi man lang nagtaas ng ulo. Nakatingin sa kanya si Cleary. Hindi ito ang huling makikita mo sa akin. Sabi ni Scarface habang nagsimulang lumayo. Manatili ka rito at maghintay kung mayroon kang mga bola. Bilasan mo kung kukuha ka ng backup. May gagawin pa ako pagkatapos nito. Aalis na ako pagkatapos kong magtanghalian. Si Terence ay hindi basta-basta mag-aaksaya ng kanyang oras sa isang grupo ng mga gangster dahil lang sa sinusukang i-provoke siya ng lalaki. Huminto si Scarface bago kumaway sa kanyang tatlong tagasunod, at mabilis silang umalis sa stall. Scarborough, bakit hindi mo kami pinaalis sa kanya? Tanong ng isang tagasunod na nagngangalang Marlon. Si Guy ay isang manlalaban, baka isang tamang practitioner. Hindi natin siya basta-basta madadala sa ganoong paraan. Paliwanag ni Scarface. Ang pagdidikit niya ng skewer stick sa mukha ko ng ganyan ang nagpapatunay hindi siya normal na tao. Lahat ng mga tagasunod ni Scarface ay tumango sa mga salita.
Oo, pero anong gagawin natin? Kukunin na lang ba natin? Hindi maganda para sa atin sa food street. Syempre hindi natin basta-basta kukunin. Pupunta tayo sa Brother Raul. Sabi ni Scarface. Oo, Brother Raul. Kunin natin si Brother Raul na magdala ng ilang lalaki at putulin siya. Excited na sabi ni Marlon. Laking gulat ni Jelay sa ibinunyag ni Terence, hindi niya inaasahan na magiging ulila ito. She wouldn't for a second think that the guy was joking, however. Walang nagbibiro ng ganon sa parents nila. Natural, mayroon ding isa pang bagay na ikinagulat ni Jelay, at iyon ang husay na ipinakita ni Terence. Alam niyang mabilis si Terence sa kanyang mga kamay pagkatapos niyang kunin ang wallet ni Chester Wu, ngunit hindi niya akalain na ganoon din siya kabila sa pag-atake. Ni hindi niya makita kung paano nakuha ang bote sa kamay ni Scarface bago ito binasag ni Terence sa ulo niya. Ang skewer stick din na iyon ginamit iyon ng lalaki na parang shuriken. Ano ang impyerno ng taong ito? Tatanungin na sana niya si Terence kung alam ba niya kung nang malaman niyang nagsimula ng kumain ang lalaki hindi nakaimik si Jelay. Kakakuha lang ng dugo ng lalaki, paano siya kumakain na parang walang nangyari? Fu! Pag-usapan natin ang trabaho. Sabi ni Terence, bumagal pagkatapos ng ika-20 tuhog. Ang kalaban na partido ay isang kumpanyang pangkalakal din, at nagsasagawa sila ng parehong uri ng mga proyektong ginagawa namin. Mga computer, mga bagay na tulad niyan. Paliwanag ni Jelay. Ngunit nang ang isa sa aming mga tagapamahala ay nagbigay ng rebate sa isang supervisor mula sa ibang kumpanya. Kahit papaano ay nakuhanan ito ng pelikula, at ngayon ay ginagamit ito ng kalabang partido para banta ang aming kumpanya. Oh, I see. Hindi ba ginagawa ng kumpanya nila ang rebate na iyon? Tanong ni Terence habang kumukuha pa ng 2 pang skewer. Hindi lihim sa industriyang ito, ginagawa ito ng lahat, natural lang nabigyan ng supervisor ng ilang benepisyo. Ang pagkakaiba dito ay nakuhanan ng pelikula ang ating lalaki na ginagawa ito. Walang magawang sabi ni Jelay. Ano ang mangyayari sa inyo kung ilantad nila ito? Tanong ni Terence. Maaaring maparusahan tayo ng ilang departamento at ministeryo, at syempre, mawawalan tayo ng kliyenteng iyon. Isa siyang pangunahing kliyente ng aming kumpanya, at palagi siyang bumibili ng higit sa 10 milyong unit ng aming mga computer at mga kaugnay na produkto. Nalalantad ito at hindi na siya maaaring maging supervisor, at maaaring kailangan pa niyang managot sa iba pang mga singil. Paliwanag ni Jelay. Ang pangunahing alalahanin dito ay ito, sino ang magtatrabaho sa aming kumpanya pagkatapos ng lahat ng ito. Kahit na ang isang rebate ay madaling malantad, sino ang magtatrabaho sa isang kumpanya na hindi ligtas? Kailangan nating isara ang negosyo, malamang. Ganoon ba kaseryoso? Hindi gaanong alam ni Terence ang tungkol sa negosyo, ngunit mayroon siyang magandang ideya kung tungkol saan ang buong bagay pagkatapos ng paliwanag. So ano ang mga termino nila? Kung gusto lang nilang tanggalin ang isang kakumpetensya, malamang na-expose na nila ang footage, at maaari na nating itigil ang pag-uusap na ito ng magnanakaw. Tama iyan. Tumanggo si Jelay. Ngunit hindi rin ito kapakipakinabang sa kanila, kung ilantad nila ito nakakasira lang ito sa amin, at may iba pang kumpanya ng kalakalan. Kahit natanggalin nila kami sa laro, hindi iyon ginagarantiyahan na dadagsa ang mga kliyente sa kanilang kumpanya. Pag-usapan ang kanilang mga kahilingan. Ito ang buong punto na naging interesado si Terence sa unang lugar. Ang kanilang kahilingan ay kailangan kong maging manliligaw ng kanilang chairman. Sabi ni Jelay. Ano pa? Inilabas ni Terence ang lahat sa kanyang bibig. Excuse me, what did you say? They want you to be the chairman's lover. Oo. Tumanggo si Jelay na may katiyakan. Kaya nakukuha mo ang kalahati ng demand na iyon, ako ay magiging manliligaw mo, ngunit hindi ako obligadong magbigay ng anumang serbisyong nauugnay sa magkasintahan. Dahil kalahati lang ako ng iyong manliligaw. 244. Kalahating mahal ko. Hindi nakaimik si Terence, ano yun? Oo. Manliligaw sa pangalan, ngunit hindi tunay na magkasintahan. Paliwanag ni Jelay sabay tango. Opisyal kang magiging boyfriend ko sa harap ng mga kaibigan ko. Sa wakas ay napagtanto ni Terence na siya ay nagkaroon
Isa itong malaking scam. Hindi na ito lumala pa, hindi lang kailangan niyang magnakaw ng gamit para sa Jelay na ito, kailangan niyang kumilos bilang boyfriend niya ng libre. Napakalaking kawalan, ngunit siya ang nagtakda ng mga tuntunin. Sarili niya lang ang dapat sisihin. Kaya ito ay kung ano ang kanyang bituka ay sinusubukang sabihin sa kanya, ito ay kung ano ang up. Ikaw. Panalo ka. Ayaw bumalik ni Terence sa sinabi niya, hindi siya ganoon kawalanjiya na tao. Pero ginawa ba talaga ng amo nila ang lahat para lang maging manliligaw kanya? Maaari mo siyang tanungin kung hindi ka naniniwala sa akin, alam ng lahat sa negosyo ang tungkol sa interes niya sa akin. Sabi ni Jelay. Hindi ba hinahabol ka ni Chester? Bakit hindi ka makalapit sa kanya para humingi ng tulong? Tanong ni Terence, naaalalang ang taong iyon ni Chester ay dapat na magaling. Ang pagnanakaw ng isang dokumento ay hindi dapat maging napakahirap para sa kanya. Ayokong idamay ang sarili ko sa kanya ng sobra, wala akong nararamdaman para sa kanya. Sabi ni Jelay sabay iling. Hindi mo iniisip na babalikan ang iyong sinabi, hindi ba? Hindi. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang dokumento at dadalhin ko ito sa iyo. Sinabi ni Terence, na hindi na nag-iisip tungkol sa paksa ng Chester, mukhang ayaw ni Jelay na pag-usapan siya. Nasa pwesto niya. Lilipat tayo mamayang gabi. Sabi ni Jelay. Sige, mamayang gabi. Walang pakialam si Terence. Yung half-lover compensation ipapasa ko yan. Hindi mo kaya. Agad namang tumanggi si Jelay na umiling. Maraming beses na kitang binalaan dati, tandaan. Tinanggap mo ang kalahati ng hinihingi, kaya tiyak, hindi ba? Hindi mo maaaring ipasa yan. Kaya bawal akong tumanggi sa reward. Mapait na ngumiti si Terence. Hindi, talagang hindi. Sabi ni Jelay. Tinulungan mo ako, at binabayaran kita para dito. Natural lang. Sige na. Walang magawang sumunod si Terence, ang babaeng ito ay hindi nagtitimpi, at nangako na siya sa kanya. Nag-uusap pa sila nang bumangga ang isang grupo ng mga gangster, kasama si Scarface. Brother Raul, ayan na siya. Iyan ang batang pumipigil sa akin na mangolekta ng protection money, inatake pa niya ako. Itong Scarface na taong ito ay may lubos na imahinasyon, binaluktot niya ang kwento mula sa kinakikipag-usap siya sa isang babae, patungo sa batang pumipigil sa kanya sa pagkolekta ng pera, para ipakita ang kanyang amo. Namutla ang may-ari ng stall sa pinangyarihan bago lumingon para balon sina Terence at Jelay. Binata, dali. Tumakbo ka. Tinawag ni Scarborough ang kanyang amo, nandito sila para sa iyo. Ah. Hindi pa ako tapos kumain. Papuntahin mo sila kung gusto nila. Sabi ni Terence, walang pakialam sa mundo habang kinakagat niya ang kanyang maanghang na meat skewer. Napabuntong hininga na lamang may-ari ng stall, ginawa na niya ang kanyang tungkulin para balon siya, ngunit wala siyang magagawa kung ayaw makinig ng lalaki. Umaasa lang siya na hindi siya magdudulot ng gulo kay Brother Raul. Hoy, marami silang tao doon. Sigurado ka bang kaya mo? Hinangaan ni Jelay ang lakas ni Terence, ngunit ang mga numero ay lubos na nababahala. Sila ba? Ibinaba ni Terence ang bamboo stick at itinaas ang kanyang ulo, tuwang-tuwa nang makita niya kung sino yun, ito ay isang taong kilala niya. At siya ay tumingin medyo bastos, masyadong. Sino ang nagdudulot ng kaguluhan sa Hilagang Distrito? Ito ang aking teritoryo. Tawag ng amo ni Scarface habang naglalakad papunta sa stall. Nagkita ulit tayo. Bahagyang ngumiti si Terence habang nakatingin kay Brother Raul. Hindi ba dapat pinapahinga mo ang iyong mga buto at litid? Bakit ka lumabas, para gusto mong ma-disable o ano? Natigilan si Brother Raul nang makita si Terence. Siya ay, natural, si Raul Gold, ang pinuno ng gangster sa kanyang Hilagang Distrito. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang lalaking galing sa ospital dito at ngayon. Ang kanyang trauma mula sa araw na iyon ay nananatiling sariwa sa kanyang memorya. Ang batang ito ay isang marahas na halimaw, walang awa kapag pinahirapan niya ang mga tao. Tandang-tanda pa niya kung paano niya pinaikot-ikot ang kanyang mga kamay para masaya. Si Rugwang ay hindi masyadong maganda sa sandaling iyon, marami siyang lakas ng tao, ngunit ito ay lakas tao na hindi niya nang ahas na ilabas kay Terence.
Hindi siya masyadong matapang, at alam niya kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya sakaling matalo ang kanyang mga tauhan laban kay Terence. Malamang napilipitin ng lalaki ang kanyang mga paa sa pagkakataong ito. Haha! Ikaw pala, bro. Ginamit ni Roguang ang haha na taktika sa ngayon ayaw pa niyang tumawid kay Terence, ngunit ang kanyang reputasyon ang nakataya dito. Ang pinakamagandang hakbang ay ang kumilos kung malapit siya kay Terence. Anong ginagawa ng isang lalaking katulad mo dito, ang tagal na? Scarface, itong bro dito ay hindi basta-basta manggulo sa iyo, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Natural, naunawaan ni Roguang na pinalalaki ni Scarface ang mga bagay-bagay. Ang mga tagasunod ni Scarface ay hindi rin ganoon katapat, at narinig ni Roguang ang isa o dalawang bagay tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Ang paninindigan para kay Scarface sa kabila nito, sa kabilang banda, ay dahil sa katotohanan na isa pa rin siya sa kanyang mga tauhan, natural lang na manindigan para sa kanya. Higit pa riyan, si Roguang ay hindi pa rin maalis sa pambubugbog ni Terence nang hindi naglakas loob na gumanti, gusto niyang magpabuga ng hangin. Sino ang makakaalam na makikita niyang muli ang eksaktong Terence dito? Masyadong masama ang swerte niya. Natigilan din si Scarface nang marinig ang pagbabago ng tono ng kanyang amo, na unawaan niya kaagad na hindi na ganoon kadali ang mga bagay. Kung tutuusin, kailangan niyang magkaroon ng kaunting talino upang makaakyat sa kanyang posisyon ngayon. Nandito si Brother Raul para tumayo para sa kanya, ngunit ang kanyang palakaibigang saloobin kay Terence ay nagbigay kay Scarface ng masamang pakiramdam. Ganyan ba talaga kasinggit ang taong ito na kahit ang amo niya ay kailangang igalang siya? I'm sorry, Brother Raul. I messed up. I was talking to this big bro's woman. Matapat na sabi ni Scarface, hindi pa ito ang oras para makipaglokohan. Nagpadala si Roguang ng isang sampal sa pisngi ni Scarface. Para yan sa ginawa mo. Well, hindi ka ba hihingi ng tawad? I'm sorry. Malutong na humingi ng paumanhin si Scarface kina Terence at Jelay. Sige, itigil mo na ang pag-arte, wala akong oras para panoorin ang performance mo. Naiinip na sabi ni Terence sabay wave ng kanyang kamay. Magkano ang pagkain, boss? Ang may-ari ng stall ay hindi tulala kahit si Roguang ay hindi nang ahas na tumawid kay Terence. Saan siya nanggaling na kumuha ng pera ni Terence? No need for that, kuya. This one's on me, it's free. 245. Kamukha ko ba ang parehong uri ng tao? Medyo displeased si Terence habang tinuturo si Scarface, lagi siyang nagbabayad ng mga pagkain niya, maliban kung may bumibili. Of course not. Of course not. Namumula ang mukha ng may-ari ng stall, hindi inaasahan na ang paghalik niya sa puweten ay magbubunga ng kabaligtaran na epekto. Ang kaunting pera na ito ay wala sa lalaki, hindi niya kailangan na gamutin siya sa lahat. Sige, tingnan ko lang. Mabilis niyang tinimbang ang mga skewer sticks, may humigit kumulang 100. Around 800 of them. $50. Magbayad ka. Sabi ni Terence habang nakatingin kay Jelay. Napakurap si Jelay, si Terence ay parang magbayad din. Ang may-ari ng stall, sa kabilang banda, ay hindi alam kung ano ang sasabihin kaya hindi siya ang nagbabayad para sa pagkain na ito. Hindi na niya kailangang bayaran ang kaibigan. Inalok pa sila ng may-ari ng stall na ipagamot sila. Inilabas ni Jelay ang kanyang wallet at inabot sa may-ari ng stall ang isang $50 bill, binigyan ng tingin si Terence bago naglakad palayo sa kanya. Si Scarface ay hindi masyadong magalang o humahanga kay Terence. Ang lalaking ito ay nabubuhay sa kanyang babae, kaya bakit niya naisip na siya ay mainit na bagay? Ano ba naman? Ngunit ito ay isang tao, kahit na si Rowan ay hindi nang ahas na tumawid, at si Scarface ay wala na ring intensyon na gawin iyon. Lumingon si Rowan kay Scarface pagkaalis ni Terence, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Tingnan mo ang ginawa mo. F***, muntik nang ibalik sa ospital. Anong wala? Nagulat si Scarface sa sobrang pag-iingat ni Terence na amo niya, mukha siyang takot sa kanya. Brother Raul, ganoon ba kagaling ang batang ito? Mabuti. Sino sa tingin mo ang gumawa nito sa mga kamay ko? Sabi ni Rowan habang winuwagayway ang mga kamay na nakabenda sa harap ni Scarface. Siya ang nagpaikot-ikot sa kanila.
Nakakabaliw ang lalaki, hindi mo na dapat isipin ang pag-asar sa kanya. At huwag mo akong simulan sa kanyang kakayahan, isa siyang halimaw, hindi mahalaga ang mga numero laban sa kanya. Ah! Ganyan siya nakakatakot. Natigilan si Scarface, isa ba si Terence sa mga maalamat na Woolen Master na narinig niya. Itigil mo na ang kahihiyan sa sarili mo at umalis ka na. Sabi ni Roguang, medyo nadidismaya. Buksan mo ang iyong mga mata sa susunod, siguraduhin mong makita mo kung sino ang iyong pakikitungo. Iwasan ang mga katulad niya, sila ay mga baliw. Oo, Brother Raul. Medyo nabagabag din si Scarface, paano niya malalaman na magiging ganito kalakas ang bata? Bakit pa siya magagalit kung alam niya? Dapat ay hindi na niya sinubukang patulan ang babaeng iyon noong una. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang mga perverted urges. Pinanangkitin muli ni Jelay si Terence pagkatapos sumakay sa kotse. Hindi ikaw ang nagbabayad, kaya bakit mo tinanggihan ang alok ng amo para sa akin? Ang mga maliliit na may-ari ng stall na ganyan ay hindi kumikita ng malaki. Paliwanag ni Terence. $50. Iyan ay tungkol sa gastos ng produksyon doon. Hanem. Tumigil si Jelay, hindi niya ito masyadong naisip kanina, ngunit tama si Terence. Kung tutuusin, sino ang mamumuhay ng ganoong trabaho sa ilalim ng araw kung mayroon silang pera? Natagpuan ni Jelay ang kanyang sarili na muling sinusuri si Terence. Talagang naisip ni Terence si Josephine at ang kanyang pamilya, ayaw niyang samantalahin ng ganoon ang may-ari ng stall. Tungkol naman sa buong protection money kay Scarface. Hindi yun isang bagay na dapat niyang pakialaman. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang buhay na dapat mabuhay, at hindi maaaring makialam si Terence sa kanilang lahat. Saan ka pupunta, mahal? Tanong ni Jelay na may maamong tingin habang ina-address ang sasakyan palabas ng parking spot. Mahal. Nanmig si Terence. Sino ang kausap mo? Ikaw. Manliligaw mo na ako, kalahating manliligaw, pero manliligaw pa rin. Siyempre pinapayagan kitang tawagin ng ganyan. Sabi ni Jelay na may matamis na ngiti sa labi. Anong masama? Nakakahiya ka ba kapag kasama mo ang isang matandang babae? Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin dyan. Ang babaeng ito ay tila medyo bukas ang isipan, ngunit hindi dapat iyon. Hindi niya tatanggihan ang chairman na iyon kung hindi. Pero bakit siya? Nagkaroon ba siya ng gullible na mukha o ano? Siya ba ay isang madaling target na ay bully? O naisip niya na wala itong gagawin sa kanya? Sinasabi ko sa'yo, naglalaro ka ng apoy dito. Baka balang araw magseryoso ako dito at mahulog ako sa'yo. Nagbabala si Terence. Mabait naman yun, di ba? Inaasahan niya ni Kuya, baka magkagusto tayo sa isa't isa kung magpapatuloy ito. Nakangiting sabi ni Jelay, na para bang hindi siya naapektuhan ni Terence kahit kaunti. Ibalik mo ako sa lugar na sinundo mo kanina. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin. Unang paaralan ng Starfield. Napansin ito ni Jelay na kakaiba. Bakit ka bumalik doon? Bakit ang dami mong tanong? Kumunat ang noo ni Terence. Siguro hindi kita dapat tulungan ngayong gabi. Paf, magkasintahan na tayo. Nakuha mo na ang reward, kaya huwag mong isipin na makakagamit ka ng mga banta ng ganyan. Sabi ni Jelay sabay kibot ng balikat. Halika, dalhin mo ako sa parehong lugar ngayong gabi. Tatapusin ko ang trabahong ito para sa iyo at tapos na tayo sa isa't isa. Hindi gustong makasama ni Terence ang babaeng ito, maganda siya, at mayroon siyang mature na hangin tungkol sa kanya na wala ni Josephine, Cheryl, o Yasi. Ngunit ang bituka ni Terence ay nagsasabi sa kanya na ang babaeng ito ay sobrang problema. Magdadala ito ng walang katapusang agos ng problema kung makikipag-ugnay siya sa kanya. Ngayon kailangan niyang maging isang grand thief para sa kanya. Paano kung bukas ay hilingin niya sa kanya na maging isang assassin? Posibleng-posible malamang ni Terence sa pagtingin lamang kay Chester na si Jelay ay hindi nagmula sa isang simpleng pamilya. Hindi siya magiging ganoon kalapit sa Wohouse kung hindi. Hindi niya alam kung bakit hindi niya ginagamit ang impluwensya ng kanyang pamilya para ayusin ang usapin, ngunit ang mga prinsesang katulad niya ay nagdulot lamang ng gulo. Ayaw ni Terence na maglingkod bilang kanyang profesional na trouble dealer. Hoy, ano? How could you? You're not gonna take responsibility. Tumingin si Jelay kay Terence na may hinanakit.
Lovers pero hindi kasal, so we can break up whenever. Mahinang sabi ni Terence. Sinasabi ko lang sa iyo ito, hindi na kita magiging manliligaw pagkatapos kitang itaboy. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Jelay si Terence, isang kagandahang tulad niya, sa harapan niya mismo. Pero wala ba siyang naramdaman? Maraming tao ang pumila para sa pagkakataong habulin siya. Kahit na hindi sila tunay na mag-asawa, magiging isang kagalang-galang at kaaya-ayang karanasan ang sumama sa pag-iibigan na ito sa kanya. May inggit din ang mga tao. Hindi ka ba talaga interesado sa akin? Hindi napigilan ni Jelay ang tanong. Ako nga. Malutong na sagot ni Terence. Ha? Natitiyak ni Jelay na sisigot si Terence ng hindi, ngunit nabalisa siya sa sagot nito, pareho siyang nagulat at na-curious. At itinataboy mo pa rin ako. Masyado kang problemado. Gusto mong magnakaw ako para sa iyo ngayon, who knows kung ano pa ang hinihintay mo para sa akin. I don't have that much time. Imposible para kay Terence na walang interes kay Jelay, syempre interesado siya sa magagandang babae. Tulad ng Cheryl, halimbawa, o Yasi. Hanam. Mayroong mahalagang aspeto kapag tinitingnan ng isang batang babae ang antas ng kaguluhan na mayroon siya. Halimbawa, ang mga batang babae na tulad ni Amara ay mas mainam na pabayaang mag-isa sa ngayon. 246. Ang Jelay na ito, sa kabilang banda, ay tila mas magulo ng kaunti kaysa kay Amara. Na, sa pinakamababa, tapat at prangka. Si Jelay ay isang ganap na fox kung ihahambing. Sumabog si Jelay dahil sa ibinabato sa kanya ni Terence na kapila ang mga tao para pumunta siya sa kanila para humingi ng tulong. Chester, halimbawa. Hindi man lang niya inisip ang tungkol sa kanya at dumiretso siya kay Terence ng mag-isa para lang matawag na magulo. Sige, pero wala akong pakialam, hahanapin kita kung kailangan ko ng tulong mo sa susunod. Walang hiyang sabi ni Jelay. Hindi yun sinagot ni Terence, mahahanap niya ito sa lahat ng gusto niya, ngunit maaabala lang siya kung nasa mood siya para dito. Ibinaba siya ni Jelay sa kalye ng pagkain sa likod ng paaralan, sinigurado ni Terence na hinti Josephine siyang tuluyang makaalis bago naglakad pabalik. Si Leandro ay kasama ng isang abogado habang siya ay pumasok sa espesyal na silid ng ospital ng Henry. Henry bro. Hindi makapaniwala si Leandro sa kanyang nakikita, si Henry ay ganap na nababalot ng mga benda. Hindi siya makagalaw. Napangiti si Henry, sinong mag-aakala na ang isang golden class and face na tulad niya ay mabubugbog ng ganito, kasama ang lahat ng kanyang meridian na nawasak. Anong biro? Dahil dito ay hindi pinangangasiwaan ng sinumang opisyal si Henry maliban sa abogado, walang ibang tao doon. Ang ganitong uri ng bagay, kung tutuusin, ay nasa ilalim pa rin ng saklaw ng impluwensya ni Fabian. Ang pag-aayos ng isang nakahiwalay na pagpupulong kay Henry na tulad nito ay hindi lampas sa kanyang mga kakayahan. Master Song. Dumating ka. Isang malungkot na ngiti ang nabuo sa labi ni Henry habang nakatingin kay Leandro. Minamaliit ko siya. Sobra. Hindi ko akalaing magiging ganoon kalakas si Terence tulad ko, naabot niya ang golden class and face. Ano? Nasa golden class and face na siya. Medyo nabigla si Fabian sa impormasyon. Henry, totoo ba ito? Boss, wala nang dahilan para magsinungaling ako tungkol sa mga bagay na ganyan ngayon, di ba? Napangiti ng mapait si Henry. Kaya nga, boss, Master Song. Payo ko sa iyo na huwag hawakan si Terence hanggat wala kang tiyak na paraan ng pakikitungo sa kanya. Wala ka sa kanyang level. Ang mga salita ni Henry ay pangit, ngunit ang matapat na katotohanan ay hindi kailanman parehong naunawaan iyon nina Fabian at Leandro. Totoo ang sinabi ni Henry. Si Fabian ay hindi masyadong nag-aalala kay Terence, wala siyang masyadong kinalaman sa kanya, at wala siyang pakialam sa pagpapabagsak sa kanya. Si Leandro, sa kabilang banda, natigilan sa sinabi ni Henry si Terence ay isang kaaway na dapat niyang alisin. Ang kahihiyan na naranasan niya noong gabing iyon. Nanggaling ito kay Rowan, ngunit dulot iyon ni Terence. Nakatusok pa rin ang markang pulang sinturon sa kanyang puwet hanggang ngayon. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao sa naalala. Henry bro, hindi mo alam ito, ngunit ang kahihiyan na naranasan ko noong araw na iyon ay hindi masyadong malayo sa iyo. Ha! Master Song,
iniisip mo talagang tanggalin si Terence. Napangiti bigla si Henry bro habang kakaibang nakatingin kay Leandro. Siyempre, Henry bro. May ideya ka ba? Ipinapalagay ni Leandro na ang ngiti ay nangangahulugang may naisip si Henry. Oo, pero... Napatigil sa pagsasalita si Henry habang nakatingin sa mga tao sa silid. Lumabas ka muna. Sinabi ni Fabian na ikinaway ang kanyang kamay sa abogado, siya lang ang tagalabas dito, at kahit na siya ay isang pinagkakatiwalaang tao na palaging nagtatrabaho para sa kanya, alam ni Fabian na ang pinaplanong sabihin ni Henry ay pinakamahusay na itinatago bilang lihim hanggat maaari. Oo, boss. Naiintindihan ng mabuti ng abogado sa tuwing magtatrabaho siya kay Fabian, hindi siya nakikinig sa mga bagay na hindi niya dapat pakinggan. Sumeryoso ang mukha ni Henry pagkaalis ng abogado. Master Song, ang tanging paraan para makaganti ay ang pagbutihin ang iyong sarili, lumakas ka, at lampasan ang Golden Class Peak and Face. Iyan lang ang tanging paraan. Golden Class Peak and Face. Ang isang tao sa ganoong level ay hindi na basta-basta na lang binabawasan ng mga numero, kahit sinong regular na gangster na ipadala mo sa kanya sa mga grupo ay mamamatay lang. Lakasan mo. Huminto si Leandro. Henry bro? Sinasabi mo ba na kahit ako ay maaaring maging malakas ng ganoon, at itataas ang aking sarili sa Golden Class Peak and Face at mas mataas pa? Tama. Tumango si Henry. Ngunit upang makakuha ng isang bagay, kailangan mong mawala ang isang bagay bilang kapalit. Pagkatapos mong simulan ang pagsasanay sa mga sekretong sining ng aking sekta, hindi ka na makakasama pa ng mga babae. Ito ay magwawakas ng iyong kapangyarihan, at magreresulta sa mga kahihinatnan na nagbabanta sa buhay. Walang babae. Natigilan si Leandro habang nag-iisip. Ano ka ba? Gusto kong pata Josephine si Terence dahil pinipigilan niya akong makuha si Cheryl. What the F asterisk sick, papatahosefine ko siya kung hindi ko kayang hawakan ang mga babae. Tama. Sabi ni Henry. F asterisk sick, papatayin ko siya kung hindi ko kayang hawakan ang mga babae. Tama. Sabi ni Henry. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako mamuhay ng ganoon sa aking mga kabataan. Ito ang dahilan kung bakit ako tumakbo mula sa sekta ng walang anumang bagay maliban sa pag-awit para sa pansamantalang pagpapalakas ng aking antas ng kapangyarihan sa Golden Class and Face. Nakarating ako sa Peak and Face dahil mayroon akong mga pangunahing pundasyon sa martial arts. Kung ikaw ay nasa Golden Class Peak and Face sa simula, sa pamamagitan ng paggamit ng chant na ito ay makakarating ka sa Mystic Class Mid-Face. Ang pamamaraang ito ay dapat para lamang sa mga espesyal na pangyayari, dahil ito ay tumatagal lamang ng 1 o 2 buwan. Mawawalan ka rin ng 5 taon ng iyong buhay sa ibabaw nito, kaya ito ay isang bagay na parang isang huling paraan. Ngunit ito ang tanging paraan upang harapin ako, kung hindi, gusto mo ako, Linford. Pagkatalo sa kanya kahit sa Golden Class Peak and Face. Pero, walang babae. Pakiramdam ni Leandro ay wala na talagang kabuluhan ang buhay niya kung may paghihigpit na ganyan. Mabuti sana kung sana Josephine na lang niya at gawin ang sinabi ni Henry, pata Josephine si Terence, at iwaksi ang lahat ng lakas na iyon mamaya. Pero malalagay. Pero, walang babae. Pakiramdam ni Leandro ay wala na talagang kabuluhan ang buhay niya kung may paghihigpit na ganyan. Mabuti sana kung sanayin na lang niya at gawin ang sinabi ni Henry, patayin si Terence, at iwaksi ang lahat ng lakas na iyon mamaya. Pero malalagay sa panganib ang buhay niya kung magulo siya. Hindi ba sobra iyon? Master Song, iyon lang ang masasabi ko. Malaki ang utang na loob ko kay boss, kaya sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito bago ako makulong. Kung ano ang desisyon mong gawin. Hindi ako makikialam dyan. Sabi ni Henry. Kung magpasya kang sumunod, pagkatapos ay pumunta sa Springstar Mountain. Sabihin sa kanila na si Henry ang nagpadala sa iyo. Ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ng sekta ay naroon na ngayon ang pinuno ng sekta. Maaaring ako ay isang tumalikod, ngunit hindi kanya tatanggihan. Springstar Mountain. Anong klaseng bundok yan? Si Leandro ay hindi masyadong magaling sa heograpiya, at hindi pa niya narinig ang tungkol sa bundok, lalo pa ang ilang sekta doon. Iguguhit kita ng detalyadong mapa.
Sabi ni Henry. Siyempre, kung mayroon kang isang taong lubos mong mapagkakatiwalaan, maaari mo rin siyang papalitan. Magagawa niyang kunin si Terence para sa iyo pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Ikaw at ako ang maghihiganti noon. Sinasabi ko ang lahat ng ito dahil umaasa ako na, Master Song, maipaghiganti mo rin ako. Isang taong mapagkakatiwalaan ko. Napakunot ang noo ni Leandro, ngunit isang mukha ang sumagi sa isip niya kaya niya siyang ipadala. Naalala ni Leandro si Natoy. Hindi ba siya perpektong kandidato? 247. Itinaas ni Leandro ang kanyang ulo upang tingnan si Fabian, at nagtagpo ang kanilang mga mata. Halatang ganoon din ang iniisip ng kanyang ama. Leandro, iniisip mo bang palayain si Natoy? Oo, iyon ang iniisip ko. Kakausapin ko siya tungkol dito mamaya. Inamin ni Leandro. Maraming taon na si Natoy, alam ko kung anong klaseng tao siya lalo na sa mga ginawa namin para sa kanya, masyadong. Wala naman dapat problema kung yayain ko siya. Sige, pagkatapos ay pumunta ka at kausapin siya. Nagiging interesado na rin si Fabian na may golden class peak late face sa tabi ng kanyang anak. Hindi na kailangang umasa si Hao Song sa pamilya Jin para mabuhay sa Starfield. Hindi na niya kailangang harapin ang kanyang tiyuhin na nililimitahan at naghihigpit sa kanya. Sa pamamagitan ng isang master sa Song House, magkakaroon sila ng malakas na posisyon sa Upper Starfield Society. Sa pag-iisip na iyon, nagsimulang umasa si Fabian sa mga bagay na naglalaro ang kanyang anak ay nagawang bilhin ang puso ng kanyang tagasunod. Siya ay nag-alaga ng isang aide na mapagkakatiwalaan niya. Kung sinabing si Henry ang pinagkakatiwalaang aide ni Fabian, si Natoy ay magiging katumbas ni Leandro ng Henry. Kung tutuusin, hindi magiging ganito ka-open at katapat si Henry sa kanya kung hindi. Matapos makuha ang mapa sa Springstar Mountain, ibinalik ni Fabian si Leandro sa paaralan, naiwan ang abogado upang makita kung paano niya mapapawi ang mga paratang na nakapinlaban sa kanya. Bagaman, sinalakay ng lalaki ang mga opisyal ng pulisya at nakatakas. Maliit ang pag-asa. Si Leandro ay nagkaroon ng problema sa mukha sa buong paglalakbay upang bisitahin ang Henry, ngunit walang iba kundi masaya at nasasabik sa pagbabalik sa paaralan. Hanggat sinunod niya ang sinabi sa kanya ni Henry at ipinadala si Natoy bilang kahalili niya, hindi na siya dapat matakot kay Terence. Maaari siyang mag-utos ng one-shot kill kay Terence, gaano kaya iyon? Iniisip pa lang niya ay natuwa siya. Ang pagtulong sa pamilya Zhang ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya. Iniisip pa nga ni Leandro kung paanong hindi siya magkakaroon ng napakaraming benepisyong aanihin mula kay Natoy pagkatapos niyang tulungan siya, ngunit ito ay naging perpektong deal. Tinawag niya si Natoy palabas ng classroom pagkabalik niya. Natoy, lumabas ka sandali, kailangan kitang makausap. Brother Leandro. Kamakailan lamang ay tinatrato ni Natoy si Leandro ng may tunay na paggalang. Hindi lamang 700,000 ang ibinigay niya sa kanila, nagdagdag pa siya ng 300,000 dagdag pa nito para sa negosyo ng kanyang ama upang makabalik sa tamang landas. Walang iba kundi nagpapasalamat si Natoy. Natapos na sana ang pamilya niya kung hindi dahil sa kanya. Baka napilitang magpakamatay ang tatay niya, at ma-extract ang kidney ng kapatid niya. Paano niya mabubuhay ng ganoon ang kanyang ina? Ngunit binago ng tulong ni Leandro ang lahat bilang isang resulta, ang kanyang pasasalamat sa kanyang amo ay ganap na tunay. Sa tawag ni Leandro, mabilis siyang lumabas ng kwarto. Brother Leandro, ano ang kailangan mong kausapin? Hindi rin nagtagal bago nagsimula ang unang klase sa hapon, at walang laman ang banyo, maliban sa ilang delinkwenteng naninigarilyo doon. Kumunat ang noo ni Leandro matapos makita ang ibang tao sa kalawakan, at napansin ni Natoy na nagsimula siyang pumasok. Sige, lumabas ka, lumabas ka. Kailangang gumamit ng banyo si Leandro bro. Ang mga ito ay mga gangster sa paaralan, ngunit malayo pa rin sila sa isang miyembro ng Big Four. Si Leandro ay maaaring ilang beses na binugbog ni Terence, at hindi na siya nakakatakot gaya ng dati, ngunit siya ay isang karakter pa rin na maliit na delinquent tulad nila ay hindi nang ahas tumawid. Nakangiti silang lahat habang umaatres palabas ng washroom. Brother Leandro, may kailangan kang pag-usapan, tama. Hindi tanga si Natoy, hindi siya hinaila ni Leandro palabas sa banyo ng walang bayad. Pow!
Matagal na kitang follower. May kailangan ako sa opinyon mo. Sabi ni Leandro pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Brother Leandro, sabihin mo lang kung ano ang nasa isip mo at bakit kailangan mo ng opinyon ko. Opinyon ko ang opinyon mo. Diretsong sabi ni Natoy. Sige. Tumango si Leandro habang naglalabas ng kahon ng sigarilyo. Binigay niya ang isa kay Natoy bago naglagay ng sigarilyo sa bibig. Ikaw ay tunay na kapatid, ngunit ito ay isang bagay na kailangan ko munang pag-usapan sa iyo. Ito ay isang napakahalagang bagay. Sabihin mo sa akin, Leandro bro. Sabi ni Natoy habang sinindihan siya ng sigarilyo ni Leandro bago kumuha ng sarili niyang sigarilyo. Pow! Mayroon na akong pagkakataon para sa iyo, maaari kang maging isang Woolen Master. Gusto mo ba iyon? Tahimik na sabi ni Leandro. Woolen Master. Medyo natigilan si Natoy. Brother Raul, hindi ka nagbibiro ha? Mukha ba akong nagbibiro? Sabi ni Leandro. Pao, kilala mo si Henry bro, di ba? Nakita mo na ang balita, nakita mo kung paano siya tumakas sa mga pulis. Bigla siyang nabuhayan ng kapangyarihan, at nakatakas siya ng napapaligiran ng mga opisyal. Alam mo ba kung paano niya ginawa iyon? Sinasabi mo ba na si Henry bro ay isang Woolen Master? Walang malay na sabi ni Natoy. Tama. Ang sekta na kinaroroonan niya mayroon silang lihim na pag-awit na maaaring pumutok sa lakas ng isang tao, ngunit may isang kapintasan, hindi ito tumagal magpakailanman, at ang presyo para sa kapangyarihang iyon ay 5 taon ng iyong buhay. Hindi masyadong magandang deal. Sabi ni Leandro. Brother Leandro, gusto mo bang matutunan ko ang chant na ito? Tanong ni Natoy na hindi maintindihan ang intensyon ni Leandro. Nag-oo siya doon at pagkatapos. Ilang taon na lang, ano na naman? Walang problema, Leandro bro, kung hindi dahil sa iyo ay natapos na ang tatay at kapatid ko, at hindi ako makakaligtas ng ganoon katagal sa simula. Pao, mali ang pagkakaintindi mo, hindi ko hinihiling na pag-aralan mo ang maling pag-awit na ito. Hinihiling kong umakyat ka ng bundok para sa sining. Martial arts. Sumali sa sekta ni Henry bro, at maging isang tunay na Woolen Master. Sabi ni Leandro sabay wave ng kamay. Ngunit, ang proseso ay maaaring maging mabigat. Ayon kay Henry, ito ay magiging mahirap, tulad ng pagsasanay sa militar, hindi ka rin maaaring maging malapit sa mga babae. Kung payag ka, maaaring irekomende ka ni Henry bro. Martial arts. Hindi masyadong malinaw si Natoy sa mga nangyayari, ngunit tumugon siya ng walang pag-aalinlangan. Brother Raul. Sabihin mo sa akin na umakyat ako ng bundok para mag-training at gagawin ko iyon. Paano kung mahirap na pagsasanay, kung hindi ako makakasama ng mga babae? Buong buhay ko ay sa iyo, ito ay para bayaran ang utang ng utang na loob ko sa iyo. Inutusan mo akong mamatay at papatayin ko ang sarili ko ngayon, lalo na't dumaan sa mahirap na pagsasanay. Pow! Sige, sa iyong determinasyon, gawin natin ito. Huwag kang mag-alala, pagbalik mo mula sa bundok na iyon, ikaw ang magiging kanang kamay ng House Song at ikaw ang maghahari sa langit kasama ko. Masayang tinapik ni Leandro ang kanyang balikat sa sagot ni Natoy. Tapos na. Humanda ka ngayong 2 araw, Pau, iakyat na kita sa bundok na yan. 248. Nagalit si Cheryl. Galit na galit. Itong Terence ay sobrang sobra. Ano sa palagay niya ang ginagawa niya? Hawak ang kamay ni Josephine habang ipinapahayag niya sa publiko, sa paaralan, hindi bababasa, na siya ay kanyang babae. Wala man lang ba siyang pakialam sa kanya, baka nakalimutan niyang may miss siya. Hindi ba siya ang kanyang kalasag at tagasunod? Si Josephine ang kanyang babae. Ano kaya ang gagawin niyan sa kanya? Paano siya magiging kalasag niya ngayon? Siguro kaya niyang sabihin sa lahat na isa siyang concubine ni Terence. Nagseselos ka ba, Cheryl? Bakit ka ba nagagalit? Sabi ni Yasi habang winuwagayway ang kamay sa harap ng mukha ni Cheryl. Nagseselos. Ako. Galit ako kasi hindi siya proper follower. Siya dapat ang shield ko, pero ayun, pumatol siya sa mga babae. Paano na siya ngayon? Si Cheryl, natural, ay hindi iisipin na siya ay nagseselos. Bakit siya magseselos para kay Terence? Posible ba iyon? Oh, ayos lang, di ba?
Masasabi mong asawa ka niya. Pangalawang asawa niya, alam mo. Mungkahi ni Yasi. Concubine. Yasi, sinasabi mo bang maging concubine niya ako? Nanlaki ang mga mata ni Cheryl habang nakatitig kay Yasi. Was she trying to console her or just tease her of best she could? Anong masama doon? Anong masama sa pagiging concubine? Noon pa man ay handa akong maging pangalawang asawa, pagkatapos mo, ngunit hindi na iba ang mga bagay ngayon ay magiging numero 1 ka na at ako naman ang numerong 2. Casual na sabi ni Yasi. Ikaw. Yasi, hindi ko na alam ang sasabihin ko sa'yo. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa tingin mo nakakatuwang makipaglaro ng concubine o ano? Hindi nakaimik si Cheryl. Hindi normal ang proseso ng pag-iisip ng kanyang soulmate. Napagpasyahan niyang huwag na siyang kausapin kapag masama ang pakiramdam mula ngayon, lalo lang niyang asarin siya hanggang mamatay. Oo, sa tingin ko medyo masaya. Sabi ni Yasi habang binubuklat ang isang page sa English textbook sa harap niya, bored. Cheryl, may pagsusulit pa sa hapon, mag-aaral muna ako. Naalala rin ni Cheryl ang paparating na pagsusulit sa English, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ilabas ang kanyang sariling aklat, ngunit hindi pa nakaalis si Terence. Kinailangan niyang kausapin ito mamaya, nawawalan na ng kontrol ang lalaki. Sasabihin niya sa kanya na kung magpapatuloy siya sa ganito, kung gayon. Pagkatapos ay babawasan niya ang kanyang sweldo. Nagtanto ni Cheryl sa sandaling iyon na ang tanging bagay na mayroon siya kay Terence ay ang kanyang sweldo, isang trahedya. Lalo siyang naasar nang mag-text sa kanya si Terence nang matapos ang klase. Ang lakas ng loob ng lalaki na sabihing may gagawin siya ngayong gabi, na late na siya uuwi. Agad na uminit si Cheryl. Yasi. Tingnan mo itong si Terence, late na daw siya uuwi. Sa tingin mo makikipag-date siya kay Yin? Dapat ang kaso. Cheryl. Si Yasi ay isang batang babae na patuloy na naghahanap ng kaguluhan. Nagngangalit si Cheryl habang nagpadala ng text pabalik kay Terence. Bumalik ka ng late at puputulan ko ang sweldo mo ng 1 buwan. Si Terence naman ay medyo sumakit ang ulo habang tinitignan ang text message. Ang pagputol ng kanyang sweldo para sa 1 buwan para sa pagbabalik ng huli. Hindi ba't medyo walang katotohanan iyon? Napangiti siya ng mapait habang dinadial ang numero ni Cheryl. Ano ito? Malamig na sabi ni Cheryl. Miss, may gagawin talaga ako ngayong gabi. Hindi alam ni Terence kung saan nanggagaling ang lahat ng ito. Ano ang nangyari kay Cheryl? May gagawin. Makikipag-date kay Yin. Sumagot si Cheryl ng isang tanong. Terence, maaari mo bang isipin ang aming imahe? Ikaw ang aking kalasag. Kung talagang kailangan mong tamaan ang mga babae, maaari mo bang gawin ito ng palihim? Huwag mo nang ibalita. Ngayon alam na ng lahat ang tungkol sa iyo at kay Yin, paano kita gagamitin para sa aking kalasag ngayon? Tumigil si Terence habang naiintindihan niya ang nangyayari, kaya ito ang ikinagalit ni Miss Cheryl. Hindi ito date, pabor lang ako sa kaibigan. Paliwanag ni Terence. Anong kaibigan? Anong pabor? Tanong ni Cheryl. Yung jelay na nakilala ko sa bar noong araw na iyon, pinagawa niya ako sa kanya. May kabayaran. Sinigurado ni Terence na banggitin ang salitang compensation, baka isipin ni Cheryl na nanakit na naman siya sa mga babae. Wala akong pakialam kung may kabayaran, basta ang mga babaeng ito ay huwag lumakad papunta sa pintuan namin. Hindi talaga gustong payagan ni Cheryl si Terence na pumunta kay Jelay, ngunit wala siyang sapat na dahilan para pigilan siya. Ano ang ikinagagalit niya? Maaaring ito ay marahil. Oo, dapat iyon ang mga babaeng ito ay masisira ang lahat. Si Terence ay hindi na magagawang kumilos bilang kanyang kalasag kung ang mga bagay ay mawala ng kontrol. Iyon ay dapat na ito. Ayos lang hanggat wala sa mga babaeng ito ang sumulpot sa paaralan, maaari siyang pumunta at gawin ang anumang gusto niya noon. With that, ibinaba ni Cheryl ang telepono. Umiling si Terence habang inilayo ang telepono sa kanyang tainga. Ito ba ay "Ice you can go" o no mula kay Cheryl? Ligtas pa ba ang sweldo niya?
Pumunta si Terence sa kalye ng pagkain sa likod ng paaralan at nakita si Yin, na dumating upang tulungan ang kanyang ina, malamang na hindi na talaga siya kailangan sa ospital, kasama sina Jacob at Willa upang alagaan si Joralyn. Nagulat si Josephine nang makita si Terence, pinaghalong hiya, gulat, at saya. Ang balita tungkol sa kanila ay kumalat na sa halos buong paaralan, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi siya galit na galit tulad ng nangyari sa love letter na insidente noong huling pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang pangyayaring iyon ay isang bulong-bulungan, habang ang isang ito ay may katotohanan dito. Naisip ni Josephine na marahil ito ang nangyari. Ngunit ganoon ba talaga? Umiling si Yin, inalis ang kanyang iniisip. Hindi na niya tinanggihan si Terence mula sa kanyang puso. Sa kabaligtaran, naroon ang pananabik at kirot na lagi niyang nararamdaman, mga damdaming hindi nagmumula sa tuwing makakasama niya si Terence. In love nga kaya siya sa murang edad na ito? Anong ginagawa mo dito? Ibinaba ni Josephine ang kanyang ulo, masyadong nahihiya upang salubungin ang mga mata ni Terence. Naghihintay ako ng isang tao, humingi sa akin ng tulong ang isang kaibigan. Huminto si Terence. At para bisitahin ka habang naghihintay. Medyo nadismaya si Josephine sa sinasabi ni Terence noong una, iniisip na hindi siya pinuntahan ng lalaki. Ngunit ang pangalawang bahagi ay parang pulot pinuno nito ang kanyang puso ng tamis. Namula si Yin, pakiramdam na talagang komplikado sa puntong ito, talaga bang mahuhulog lang siya sa kanya ng ganito? Ganito lang. Hindi. Mukhang medyo abala ang negosyo para sa inyo. Maaari kang kumuha ng katulong kung sobra ang car goddess sa trabaho. Iminungkahi ni Terence habang nakatingin sa stall ni Mrs. Duran na papaligiran ito ng mga estudyante. Oo. Sinabi rin ni nanay na kailangan nating kumuha ng isang tao kung ganito ka-busy. Nagpasalamat si Josephine kay Terence, hindi magiging ganito kaganda ang negosyo kung hindi dahil sa kanya. Naalala niya ang kanyang relasyon sa kanya, at inisip kung ibinibilang ba ito bilang isang pagbabayad sa disguise. Hindi na nang-ahas si Josephine na isipin pa ito, masyado na itong nakakalito. Ako ay tutulong sa aking ina pagkatapos. Dahil doon, tumakbo si Yin. Malayo ang tingin ni Terence habang pinagmamasdan ang paglalaho ng figure ni Yin. Napakaganda ng buhay na ganito. Ngunit nahaharap siya sa mga matang tumusok, mapang-akit sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang. Masyado lang ba siyang reckless noon? Dahil bata pa siya, mainitin ang dugo. O kaya, ang kawalan niya ng kumpiyansa, dahil sa klase ng pamilyang pinanggalingan niya. O ito ba ay mga araw ng putukan at dugo, mga araw na hindi niya alam ang katapusan? 249. 10 minutong naghihintay si Terence bago dumating si Jelay. Akala ko hindi ka na darating, naghahanda lang akong umuwi. Matamlay na sabi ni Terence habang nasa sasakyan. Masamang traffic pa uwi ang mga tao galing sa trabaho. Medyo humihingi ng paumanhin si Jelay. So hobby? Kumuha muna tayo ng makakain. Sino ang tinatawag mong hobby? Kumunat ang noo ni Terence. May problema ba sa ulo mo? Huminahon ka sa mga pangalan mo, hindi ako nag-oo dito. Ano bang meron sa babaeng ito, bakit ang clingy niya? Hindi naman masyadong masama kung may narinig si Cheryl na ganito, 1 o 2 tantrum na lang bago masira ang lahat, pero kung si Josephine ang nangyaring nakasaksi nito. The thing was, it'd be acceptable if he really did stuff with the girl, he was never one to shy away from responsibilities. But they didn't do shit. Bakit niya dadalhin ang pangalan ng asawa para sa Jelay na ito nang walang dahilan? Kailangan pa niyang gawin ang mga bagay-bagay para sa kanya ng libre. Ako na ang manliligaw mo, bakit ka tumatakas? Tumawa si Jelay. Ikaw ang nagsabi niyan, di ba? Sabi mo hindi ka nababalik sa sinabi mo. Tinikom ni Terence ang kanyang bibig, sinabi niya iyon. Siya ay sama-sama rin sa pagtulong sa kanya, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi siya maaaring maghagis ng ilang mga reklamo doon. Fine. But stop calling me hobby or honey, it scared me, walang magandang lalabas sa pagtawag mo sa akin ng ganyan. Nagkibit balikat si Terence. Sure thing, I'll call you those things kapag may magandang lumabas. Sabi ni Jelay. Gawin mo ang gusto mo.
Hindi na talaga nag-abalang sumagot si Terence. In all honesty, the girl is a real beauty. He wouldn't mind flirting with her a bit kung hindi lang siya magulo, pero sobra lang talaga ang problema niya. Ipapasa ko ang hapunan na iyan. Saan mo ako kailangan? Kunin mo lang ako dyan at kukunin kita ng mga dokumento para matapos na natin ito. Pupunta tayo ngayon, pero baka medyo mahirap, sabi ni Jelay habang nakatingin sa oras. Ayon sa isa sa aking mga tauhan na nag-e-espya sa lugar, si Topher Song, ang chairman ng Topher Trading Company, ay patuloy na ibinabalik ang kanyang kasintahan sa kanyang lugar nitong mga nakaraang araw. Malamang na masigasig ang pagpupersage ng dalawa ngayon, kaya mahirap para sa iyo. Naisip ko na maaari kang pumunta pagkatapos nilang makatulog. Ayos lang. Casual na sabi ni Terence. Ako ang magnanakaw, hindi ikaw, ha? Bilasan natin, may gagawin pa ako mamayang gabi. Sige. Iniwan ito ni Jelay pagkatapos ng sinabi ni Terence, at nagsimulang magmaneho papunta sa tahanan ni Topher. Topher ang pangalan, parang nakikita niya ang lahat sa ilalim ng langit. Ang lalaki ay nakatira sa isang high-end na distrito ng Villa. Masasabi ni Terence na ang Topher Trading Company ay kumikita ng malaking halaga sa taong Topher na ito. Kailangang magkaroon din ng mga koneksyon ang isa para makapag-trade ng maayos. Walang masyadong procedure nang suriin siya ng security sa entrance. Hindi masyadong maluho ang kanyang pulang Audi A41, ngunit paborito ito ng maraming babae, at medyo marami sa distrito. Huminto siya malapit sa isang 3 palapag na villa, at tumuro. That's the place. Ang footage ay nasa Silver DV, dapat nasa bag na lagi niyang dala. Maingat talaga siya sa bagay, at hindi basta-basta ibinibigay sa mga taong magbabantay sa kanya. Tumango si Terence at lumabas ng sasakyan. Maghintay ka rito. How are you gonna get in? Hindi pa natatapos Jelay ang tanong ng si Terence ay sumilip sa dingding at pumasok na sa villa. Talaga kayang grand thief ang taong ito? Napakurap-kurap si Jelay, lalo siyang iniintriga ng lalaking ito. Siya ay may pambihirang liksi sa ibabaw ng kanyang mga kasanayan sa Kung Fu. Ano ang ginagawa ng isang lalaking katulad niya sa isang lugar tulad ng Starfield? Iniisip ni Jelay kung paano papasok si Terence sa bahay nang makita niya itong umakyat sa pader na parang Spider-Man. Binuksan niya ang isa sa mga bintana at pumasok. Hindi makapaniwala si Jelay sa kanyang nakikita. Ang mga bagay na tulad nito ay hindi mahirap para kay Terence, kahit man lang si Henry ay maaaring tumalon lamang sa ikalawang palapag, at gayon din siya. Ngunit ayaw niyang masyadong ihayag sa pagmamasid sa kanya ni Jelay, nagpas siyang umakyat na lang sa halip. Mukhang hindi ito masyadong kapanipaniwala, dahil kahit sinong may sapat na liksi ay makakagawa ng ganoong gawain. Mula sa loob ng isang silid ay ang hafang at hingal ng 2 taong nagtatalik. May sala sa ikalawang palapag na kinaroroonan din ni Terence, ngunit hindi ito naiilawan. Iniwan sila ni Terence sa ngayon ang DV camera na sinasabi ni Jelay ang priority dito. Lumingalinga si Terence sa sala sa halip na magbasa-basa. Baka masyado nang excited si Topher na humiga sa kama kasama ang kanyang kasintahan. Lahat ng damit niya ay inihagi sa mga sofa, kasama ang kanyang bag. Malamang ay hindi man lang niya naisip na may aakyat lang sa ikalawang palapag na sala ng ganito. Ito ay 7 rin, hindi 1 oras na nagtrabaho ang mga magnanakaw. Hindi nagtagal si Terence bago niya nakita ang isang Silver DV sa bag. Naisip niya na ito ay isang dekalidad na camera habang ni-mute niya ito at hinahanap ang video. Nilero niya ito at nakita niya ang isang lalaki na nag-aabot ng bank card sa isa pang lalaki. May sinasabi ang isa sa kanila. Nasa isang cafe sila. Ang camera ay malamang na nakalagay sa kalapit na mesa, hindi masyadong malayo, sapat na nakatago para hindi mapansin ng dalawa. Hindi kailanman sumagi sa isip ng 2 lalaking ito na naitala sila sa isang pagkakataon, sa lahat ng mga trade na ginawa nila. Pinatay ni Terence ang DV, inilabas ang memory card, at inilagay ito sa kanyang bulsa. Ibinalik niya ang camera sa bag nang may makita siyang backup na memory card. Maaari bang magkaroon ng kopya ng footage? Ipinasok ni Terence ang backup card sa DV, ngunit napagtanto niyang sobra niyang tinansya ang IQ ni Topher. Wala itong laman. Maaaring ito ay kasama sa camera kapag binili, at malamang na inilagay lamang ito ni Topher sa kanyang bag nang hindi ito masyadong pinapansin.
Bagamat may isang walang laman na memory card sa kanyang mga kamay, gayunpaman, muling lumitaw ang madilim na katatawanan ni Terence. Dinala niya ang DV sa pintuan ng kwarto ni Topher at sinimulang i-record ang nangyayari sa kama. Hindi siya masyadong humanga sa figure ni Topher, pero medyo mabait ang manliligaw niya. Bagaman, si Terence ay hindi masyadong interesado sa mga babaeng tulad nito. Nang makapag-record ng ilang footage ng Topher, ibinalik ni Terence ang DV sa bag ng lalaki at nawala sa bintana. Tapos na. Ganon kabilis. Medyo nagulat si Jelay, hindi niya inaasahan na tatapusin ni Terence ang trabaho ng ganito kabilis. Mapait na ngumiti si Terence. Ang misyon na ito ay mababa ang pusta at sapat na hindi mapaghamon. Ito ay hindi malapit ng mabilis. Nakalabas na sana siya ng villa kung hindi niya ni-record si Topher dahil sa boredom. Dito. Sabi ni Terence habang kinukuha ang memory card mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Jelay. Naglaro ako sa kanyang DV saglit, masyadong medyo kawili-wiling bagay. Ako mismo ang bibili balang araw. 250. Hindi nakaimik si Jelay, may time pa yung guy na makipaglaro sa DV. Hindi ba siya nag-aalala na baka mahuli siya? Sigurado ka bang ito ang isang ito? Tanong ni Jelay na hindi pa rin nakakasiguro. Sigurado ako. Tamad na sabi ni Terence. Cafe, right. I checked it. Natahimik lang si Jelay pagkatapos ng kumpirmasyon na iyon. Maraming salamat, hubby. Eto, bigyan ka ng halik nitong si kuya. Dapat banggitin na tinawag niya itong little husband at tinutukoy ang sarili bilang big sis kapag nakikipag-usap kay Terence. Kasabay nito, naglagay si Jelay ng isang halik na mukha. Natigilan siya, ibinuko lang niya ang kanyang labi, ngunit hindi pa rin siya gumagalaw. Bakit may kung anong dumampi sa kanyang labi ngayon? Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang pisngi ni Terence sa kanyang mga labi. Ikaw. Hindi makapaniwala si Jelay kung gaano kawalanjiya ang lalaking ito. Hindi niya talaga gagawin iyon, ngunit ang lalaki sumandal lang mag-isa. Ako. Ngumiti ng masama si Terence habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Huwag mong isipin na hindi ako nakakapinsala o ano pa man, asarin mo pa ako at magre-react ako ng naaayon. Hindi na kinaya ni Terence ang paulit-ulit na ibinabato sa kanya ng babaeng ito. Gaano katagal niya pinaplano na panatilihin ang kanilang half-lover relationship. Napagpasyahan niyang tuparin niya ang kanyang hangarin dahil gusto niya ito. Wala talagang linya para sa kanilang half-lover status pa rin, at malamang na ayos lang hanggat hindi sila natutulog ng magkasama. Ang isang halik ay hindi dapat maging isang problema sa lahat. Ikaw. Nawala nang masabi si Jelay. Totoo na tinukso niya si Terence sa batayan na napakabata pa nito para maging kalaban niya. Kahit sino pang lalaki ay delikado, at hindi rin gagawa si Jelay ng mga bagay na tulad nito na ginawa ng mga bata. Malalagay siya sa gulo. Ayon sa pagsusuri ni Jelay, si Terence ay dapat ay isang walang karanasan na batang lalaki. Siya ay magaling, ngunit hindi siya dapat magkaroon ng masyadong exposure sa labas ng mundo. Malamang na ang uri na nagsanay sa paghihiwalay sa kanyang mga amo. Ito ang dahilan kung bakit kumpiyansa niyang ginamit ang kanyang kagandahan para akitin siya, para magawa niya ang mga bagay-bagay para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na makakaatake rin si Terence. Magsasalita pa sana siya nang matigil siya sa susunod na galaw ni Terence. Inabot niya ang kanyang kamay, bahagyang itinaas ang kanyang ulo mula sa kanyang mesla na baba. Isang galaw na walang kabuluhan na may bahid ng kahihiyan. Isang bagay na ginawa ng mga gangster para asayin ang mga mahihinang sibilyang babae sa mga lumang drama. Ang paggawa nito ni Terence ay wala sa kanyang inaasahan, at nagsimula siyang magpanik at mag-alala pa. Hindi pa siya nakaranas ng ganito dati. Ano? Anong balak mong gawin? Lalong nagpanik si Jelay. Walang paraan na magtatapos ito ng maayos. Half-lover? Tama. Kukunin ko ang kabayarang ito kung kailan ko gusto. Sabi ni Terence habang hinihila ang kamay niya. Isaisip iyon kapag hiniling mo sa akin na gawin ang mga bagay sa susunod na pagkakataon. Ipagpapatuloy ko ang pagkuha ng iyong paraan ng pagbabayad, kaya mag-ingat na hindi tayo magiging ganap na magkasintahan. Kinailangan ni Terence na ipakita sa babaeng ito kung ano ang tungkol sa kanya. Sisimulan niyang tapakan ang ulo nito kung hindi niya ito pipigilan. Hindi niya ito masyadong inisip noon, ngunit nawala na siya ng kontrol. Kaya niyang tiisin at tiisin sina Cheryl at Yasi sa bahay, at ayos lang trabaho niya iyon.
Si Jelay naman ay isang kakilala lang, akala ba niya walang hangganan ang kanyang kagandahan. Na makukuha nito ang anumang gusto niya. Nalungkot si Jelay kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Kahit na ang mga kamay na bakal ni Wo ay hindi makapagsasabi ng anumang bagay na walang kabuluhan sa kanya, na si Topher ay may pagnanasa sa kanya, ngunit hindi siya kailanman gagamit ng puwersa para sa isang bagay na ganoon. Ang pagpilit sa kanya ng blackmail ay isang bagay, ngunit ang pagpilit sa isang tao sa pisikal ay isa pa. Maging si Topher ay hindi nais na maipit sa kanya ang ganitong uri ng krimen. Ngunit ang Terence na ito ay kinuha lamang ang kanyang unang halik sa pamamagitan ng puwersa. Hindi pa niya ito hinahalikan sa labi, pero ginawa pa rin niya iyon sa pisngi niya. Medyo nagalit si Jelay doon. Kahit galit si Jelay, naiintindihan pa rin niya ang kanyang lugar at unti-unting tinanggap ito sa katahimikan. Sa bagay, sarili lang niya ang dapat sisihin sa paglalaro ng apoy. Si Jelay ay tila bumabalik sa linya, at si Terence ay nagpasya na iwan siya ng mag-isa. Makabubuti kung siya ay tumigil din sa pagtawag sa kanya, dahil siya mismo ay abala. Nadama niya na ang mga bagay na kailangan niya ng tulong ay hindi katumbas ng kanyang kakayahan. Okay lang sana kung si Jelay talaga ang asawa niya, pero hindi. Patuloy din niyang ginagawa ang mga trick na ito. Nagpasya si Terence na hahayaan na lang niyang mag-slide ang isang trabahong ito, para sa kapakanan ng kanilang pakikipagsapalaran sa bar. Sa susunod na humingi siya ng tulong sa kanya ay depende ito sa katapatan na ipinakita niya. Siyempre, ayaw ni Terence na ihatid siya ni Jelay pabalik sa villa ni Cheryl. Hiniling niya sa kanya na ihatid siya sa hintuan ng bus malapit sa distrito ng villa, at bumaba. Kinagat ni Jelay ang kanyang labi, binigyan ng isang huling tingin si Terence bago umalis. Tatay, ang pagtanggal ng awtoridad ni Pablo sa ating mga puwersa kamakailan, ito ay lubhang nakapipinsala. Maingat na sabi ng isang binatilyo na binata habang nakatayo sa harap ng isang medyo may edad na. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Gaston, ang bayaw ni Fabian, ang pinakamalaking shareholder sa Pablo Industries maliban kay Pablo mismo. Ang binatang ito, sa kabilang banda, ay ang kanyang anak at sekretarya, si Mark Jean. Alam ko. Binigyan ako ni Manuel ng basura para sa mga lalaki. Ang mga bagay ay maisakatuparan kung hindi, at ang kumpanya ay mawawala ng 200 milyon. Si Pablo ang mismong pumirma sa kontrata, at agad na mawawala ang kanyang reputasyon sa board of directors. Asar na sabi ni Gaston. Hindi man lang makakidnap ng isang babae, ano ba ang problema ng mga taong ito? Kumain ba sila ng tae para sa pagkain, hindi ba sila makahawak ng ilang bodyguard? Alam ko. Nakakairite talaga ang Terence bastard na iyon. Ginawa ko ito para ma-accident si Pablo sa parking lot. Na-hospital siya saglit kung nangyari iyon. Pero sinira ng Terence na iyon ang lahat. Dagdag ni Mark, asar din. How dare you bring that? Paanong hindi mo muna ako kinonsulte? May nangyari kay Pablo sa kumpanya at ang mga unang sospek ay ang mga insider. Pinandilatan ni Gaston ang kanyang anak. May utak ka ba? Paano mo nagawa ang isang bagay na walang ingat? Tay, wala na ng tuluyan ang electrical worker na iyon na binayaran ko. Napayuko si Mark habang maingat na nagpapaliwanag. Hindi ko sinasabing nagkamali ka, ngunit ang lokasyon na pinili mo ay... Gaston coldly. Tama, nagawa na ba ng pinsan mong iyon na makasama si Cheryl? Hindi sa tingin ko. Sabi ni Mark. Tay, hindi ko akalain na may magandang intensyon si Tito kung makakasama si Leandro kay Cheryl. Matutulungan nila kaming mga Jane na kontrolin ang Pablo Industries, pero... Nagkamit sila ng malaking benepisyo. At the end of the day, wala silang pareho. Mga tagalabas pa rin sila, at walang garantiya na hindi nila tayo ipagtataksilan. Nakakaintindi ka, si Fabian ay hindi isang taong kusang naglilingkod sa ilalim ng iba. Tumanggaw si Gaston, sumasang-ayon sa pananaw ng kanyang anak. Si Fabian ay isang lalaking may mapanganib na ambisyon, at walang sinasabi kung anong mga problema ang maaaring lumabas kapag dinala niya ang lalaki. Dapat ay walang anumang problema sa panandaliang panahon, ngunit walang sinasabi kung ano ang kanyang gagawin upang i-flip ang kanyang katayuan mula sa bisita patungo sa master habang tumatagal. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.